bago natin pag-usapan kung ano-ano ang mga bagay na ginagamit ng Diyos para tayo baguhin, ay pag-usapan muna natin, ano ba yung kalimitang nagiging problema ng tao kaya hindi nagkakaroon ng pagbabago? Ito ay ang myths about life change. A. Iniisip natin na ang pagbabago ay nangyayari sa araw ng ating kaligtasan. Iniisip natin na instant yung pagbabago. Pagtapos nating manampalataya sa Panginoong Yesus ay boom, ito na. Bago na tayo agad. Wala na yung bad temper. Wala na agad yung pagsisinungaling. Wala na agad yung pagiging judgmental. Maling habit at iba pa. Mali, kaibigan. Oo, niligtas ka na ng Diyos pero ang iyong pagbabago ay isang proseso. Pangalawa, iniisip natin na ang pagbabago ay kusang mangyayari habang tumatagal. Kailangan lang ng mahabang panahon. Mali, kaibigan. May kasabihan nga, may mga taong tumanda na nang walang pinagkatandaan. Pangatlo, iniisip natin na ang pagbabago ay nakadepende sa ating sariling willpower. Mas matindi ang pagsisikap mo, ay mas magbabago ka. Mali din, kaibigan, dahil wala kang magagawa ng hiwalay sa Diyos. At ang pang-apat, iniisip natin na ang pagbabago ay makukuha natin kapag mag-isa lang tayo. Kami lang dalawa ni Lord, okay na. Basta mag-pray, pagbasa ng Bible at magtago sa ibang tao ay okay na, magbabago din ako. Mali din, kaibigan, dahil kailangan natin ng ibang tao para tayo magbago. Mamaya, ipapaliwanan ko ito sa'yo. So, paano ba tayo magbabago? Alam ko na iniisip mo, magbabago tayo sa pamagitan ng tuloy-tuloy na devotion kay Lord. Pag-practice ng mga spiritual disciplines, quiet time, pagbabasa ng Bible, prayer. Yes, tama naman ang mga ito. Pero meron pang ibang mga kasangkapan na ginagamit ang Diyos para tayo hulmahin na maging katulad ng Panginoong Yesus. So, ano-ano yung tatlong bagay na ito? Number 1, God uses troubles to teach us to trust Him. May mga pagkakataon na ang Diyos ay gumagamit ng problema o kahirapan upang ikaw ay matutong magtiwala sa Kanya. Alam mo, hindi naman talaga nakakatuwa ang dumaan sa bagyo o challenges ng buhay. Tama ba? Bakit kaya? Kasi masakit naman ito talaga at kahit ako, ayokong dumaan dito. Pero tingnan mo ito. Paglilingunin mo ang pinagdaanan mo dati sa buhay, ay marirealize mo yung dahilan kung bakit ka dumaan sa ganyang sitwasyon. Ako, ang dami ko natutunan sa mga bagay na pinadaan sa akin ng Diyos years and years ago. Sa mga panalangin na nireject niya, problema sa trabaho, problema sa relasyon. Naranasan din namin na yung aming opisina sa Cainta ay lumubog ng bagyong Undoy. Nalubog ang lahat ng aming gamit, computers, makina, at paper files. Grabe, ang hirap mag-recover. May mga kailangan singilin pero hindi namin alam kung paano kasi yung mga documents ay nalubog at yung mga computer files namin ay nasira din. Pero alam mo, nakita ko na ang Diyos ay kasama namin at tumulong na mag-recover. Hindi tayo directly pinapadalan ng Diyos ng problema, pero hinahayaan niya itong mangyari para turuan tayong magtiwala sa Kanya. At ito ang magbibigay sa iyo ng confidence para sabihin mo na, Lord, masakit itong pinagdadaanan ko ngayon, pero alam kong gagamitin mo ito para sa ikabubuti ko. Tuturuan mo ako at gagawin mo akong matatag at malakas at may malaking pagtitiwala sa iyo. Salamat po. Ibigan, tandaan mo ito. Walang pangit na pangyayari sa iyong buhay na hindi kayang gamitin ng Diyos para sa iyong ikakabuti. Pero ang tanong ay bakit nyo ba tayo kailangan padaanin pa dito? Baka meron pang ibang paraan. Alam mo kaibigan, kasi minsan hindi tayo nakikinig. Sabi ni C.S. Lewis, God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pains. It is His megaphone to rouse a deaf world. Na-realize ko na ang purpose ng pain ay para tawagin ng ating atensyon. Nagisingin tayo para gawin ang mga bagay na ayaw nating gawin at pakinggan ang mga bagay na ayaw nating pakinggan. Kaya nga, kung may pain, ay mapupwersa tayong magbago na matutong makinig, magtiwala at umasa sa Diyos. Sabi sa mga taga-Roma 5:3-4, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa.
Sabi nila Pablo na kahit may kahirapan ay ikinagagalak nila ito dahil ito ay nagbubunga ng pagtiyatiyaga, katatagan at pag-asa. Kaibigan, meron tayong pag-asa sa kung anuman ang ating pinagdadaanan ngayon. Sabi sa mga taga-Roma 8:28, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ang mga pinagdadaanan natin ngayon, masama at mabuti, ay kayang pagdugtong-dugtungin at buuin ng Diyos para ang resulta sa bandang huli ay mabuti pa rin. Kaya nga, ang kahirapan at problema ang magtutulak sa iyo para lumapit sa Diyos at magtiwala. Ang kapighatian ang magpapaalala sa iyo na hindi mo kaya ang buhay nang hindi mo kasama ang Diyos. At dahil dito, sa helplessness na ito, ay hahanap ka ng kalakasan na galing sa Diyos. At dahil sa hindi mo kayang unawain ang mga bagay-bagay na nangyayari sa iyo, ay lalapit ka sa Diyos para humingi ng wisdom o karunungan. At dahil din sa laki ng perwisyo at lalim ng mga consequences sa iyo at sa ibang tao, ay tatakbo ka sa Diyos at hihingi ka ng kapatawaran at tulong sa Kanya. At dahil din sa karamdaman na pinagdadaanan mo, ay marahil matututo ka magpakumbaba at humingi ng tulong sa Diyos. Kaibigan, ito yung purpose ng kahirapan. Ang hanapin natin ng Diyos, magdepende sa Kanya, aminin natin ang ating kakulangan at magtiwala sa Kanya. Lord, patawarin mo po ako kasi ang tagal ko ng takbo sa iyo. At ngayon nga, ay kinailangan mo pa akong padaanin sa ganitong sitwasyon. Pero, salamat po dahil hindi mo hinayaan na tumigas lalo yung aking puso at tuluyan akong lumayo sa iyo. Ngayon po, ay sinusuko ko na ang aking buhay sa inyo. Na-realize ko na sa ating mga problemang pinagdadaanan ay kailangan nating matutong magtiwala sa Diyos. Ano yung point 1 natin na ginagamit ng Diyos para tayo magbago? God uses troubles to teach us to trust Him. Kailangan mo magtiwala sa Diyos, lalo na kapag parang nasisira na ang lahat ng pinaghirapan mo sa pamilya, pinaghirapan mo sa trabaho, pinaghirapan mo sa ministry at iba pa. Bakit natin ito kailangan gawin? Kasi paano lalago yung ating faith? Kung nagtitiwala lang tayo sa Diyos kapag maganda ang buhay at walang problema. Na-realize ko na hinahayaan ng Diyos ang problema upang tayo ay mag-mature. Pupwersahin tayo nito na magdepende sa Kanya at hindi sa ating sarili, kayamanan, edukasyon at koneksyon. Pupwersahin tayo nito na alisin sa isip natin na ang security natin ay nakasalalay sa dami ng ating kayamanan. Pupwersahin tayo nito na alisin sa isip natin na ang kaligayahan ay nasa ating boyfriend o girlfriend o asawa o sa kahit anong relasyon. Pupwersahin tayo ng problema na mag-isip na ito ba yung tamang paniniwala? Bakit parang walang Diyos dito sa amin? Tama ba itong pinaniniwalaan ko? Bakit parang ang layo ng Diyos, bagamat nagsisimba naman ako? Kaibigan, ang layunin ng Diyos ay baguhin tayo upang maging katulad ng Panginoong Yesus. Sabi sa Efeso 4:13, sa ganitong paraan, maaabot nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at ganap na lalago sa espiritual nating pamumuhay hanggang maging katulad tayo ni Kristo.